JD at sa prayer declaration. Ganyan din po sa opening prayer sa Sister Gina at sa operatory challenge sa si Brother Joe. So tayo po ay tumayo para po sa ating tagumpisa. Yun, makibukas po tayo sa Romans 12 verse 2. Sabi niya po dito, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Salamat po sa salita ng Diyos. At sabay-sabay po natin basahin ang prayer declaration. Ako ay lubos na pinagpala. Ako ay pinagpala ng Diyos ng karunungan at ng malinaw na direksyon para sa aking buhay. Ako ay pinagpala ng Espiritu ng kapangyarihan, pagpipigil at pagpipigil sa sarili at walang anumang sandata na magtatagumpay laban sa akin. Ako ay pinagpala ng kausayan, kagalingan, kasipagan, katagumpayan at pag-iingat ng Diyos sa bawat araw. Ako ay pinagpala ng pusong punong-puno ng pasasalamat at ng isipang may positibong pananaw sa buhay. Ako ay pinagpala ng isang iglesyang pamilya na umaakay, nagdidisipulo at naglilingkod para kay Kristo. Ako ay pinagpala sa loob man at sa labas ng lungsod. Ako ay pinagpala saan man magpunta. Ako ay pinagpala dahil ako'y may Diyos na makagagawa ng higit pa sa aking hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na naghahari sa akin. At dahil ako ay pinagpala, ako ay magtitiwala at susunod. Upang maging maligaya kay Kristo Jesus, ako ay lubos na magtitiwala at susunod. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Gising na po ba tayo? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon ng malakas. Hallelujah. Narito tayo upang ang Diyos ay ating pupurihin. Diyos ay ating sasampahin. Ang Diyos ay ating pasasalamatan sa lahat ng kabutihan, kadakilaan na patuloy na ginagawa sa ating buhay ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, huwag natin sayangin ang oras na ito. Maiksi lang ang oras na ibinibigay natin sa Panginoon sa araw ng linggo. Kaya ibigay natin ng buong puso. Hindi man natin alam yung awit, pwede tayong manalangin. At talagang pasalamatan natin ang Diyos. At luluwalhatiin natin ang dakilang Panginoon. Sige po, pumikit nga po tayo. Wala tayong ibang iisipin, kundi ang pasasalamat namin at pagpupuri sa ating Diyos. Ano man ang ating alalahanin, alam na ng Panginoon yun. At siya lang ang tangi nating pag-asa. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Patuloy ka namin nilahatiin, Panginoon. At sasampahin, Panginoon. Narito kami ng iyong mga anak. Iaalay namin, Panginoon, ang buong buhay namin para sa iyo. Hallelujah. Yes, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Yes, Jesus. Hallelujah. Luwalhati, dinadakila, sinasamba kita, O Diyos ng puso,
Panginoon. Hallelujah. Narito po kami sa inyong harapan, Panginoon.
buong pusong nagpapakumbaba, Panginoon, at patuloy na itinataas po ang iyong pangalan sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa aming buhay. Huwag mo kami, Panginoon, iiwanan, Panginoon. Lord, sa pagkakataon ito, Panginoon, siyasatin mo po ang puso at isip ng bawat isa, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang tunay na lumukob sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, patuloy po namin inaangkin na sa aming buhay, wala po kami maipagmamalaki ni isa, Panginoon, ay katitig, sapagkat ang aming buhay, Panginoon, ay parang basahan lang sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat sa iyong grace, Panginoon, na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa lahat ng oras at pagkakataon, Panginoon. Dahil tunay na kayo po ay mabuti, Panginoon. Kaya itataas ka namin, luwalhatiin ka namin sa lahat ng panahon ng aming buhay, Panginoon. Maging kami man ay marami, Panginoon. Maging kami man ay wala, Panginoon. Dakila ka sa buhay ng bawat isa. Pupurihan ka namin, Panginoon, at papasalamatan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, patuloy po namin itinadalangin ang araw na ito, Panginoon. Ang aming papuri, ang aming pag-awit, ang aming mga dalangin, Panginoon. Alam namin na ito ay iyong dinirinig, Panginoon, sa tamang oras na iyong alam, Panginoon. At patuloy namin ibinibigay ang aming buong tiwala sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin na wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Ang aming mga awit, Panginoon, ay maging mababong samyo sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Napakasarap, Panginoon, na manatili po sa inyong presensya, Panginoon. Sapagkat sa inyong presensya, Panginoon, may kagalakan, Panginoon. Sa inyong pong presensya, may kapayapaan, Panginoon. At sa inyong presensya, Panginoon, naroon ang lahat ng kailangan namin, Panginoon. Hallelujah. Continue to fill our emptiness, O God, in our hearts, Lord. By your word, by your praise, O God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We give glory, we give praise unto your name, O God. Lord, we pray for every missionaries, Lord, na patuloy po na ginagamit ninyo sa lahat ng sulok ng mundo, Panginoon. Lalong-lalo na po sa panahon ng pandemic, Panginoon. Ang mga pastors na umahayo, Panginoon. Ang mga leaders, ang mga lingkod mo, Panginoon, na patuloy na umahayo sa kabila ng dinaranas na pandemic ng mundo, Panginoon. Let you cover them by your blood, O God. Protect them, O God. Hallelujah. Lord, we pray, Panginoon, na sa gagamitin mo na magbibigay ng word, Panginoon, para sa amin. Continue to cover her, Lord, by your glory, O God. Hallelujah. And let the word na maririnig namin, Panginoon, manifest in our life by your grace, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Oh, hallelujah. Panginoon, salamat po. Patuloy namin hinihiling ang iyong banal na Espiritu na kumilos, Panginoon. Alam namin na may maganda po kayong gagawin sa araw na ito. Sapagkat ang araw-araw na dumarating sa aming buhay, Panginoon, araw-araw meron po kayong milagro na ginagawa sa amin. Kung saan, Panginoon, pinapakita mo yung greatness sa buhay mo, ng buhay mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Because you are the reason of our lives, O God. Oh, hallelujah. We bring back all the praises and glory in the mighty name of Jesus, our Lord. Amen. Sige po, manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. At sa kabutihan ng ating Diyos, kaya tayo narito upang siya ay ating amitan. Handugan ng pagpuri at pasasalamat. Hallelujah. Yes, Jesus. We worship you. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Yes, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We
O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatama sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Saan ka, O Diyos, sa kabutihan mo? Hallelujah. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y
ng Diyos, aking malulubos, itinulong na tungo sa kaligtasan. Hallelujah! Purihin ka. Ang nais ko, hallelujah! Nais ko ay magpasalamat sa iyo, magpasalamat
Patuloy ka namin naluluwalhatiin at dadakilain, Panginoon. Kaya ang lahat ng papuri, pasasalamat ay tanging sa iyo lamang namin ihandog. At ang lahat ng pasasalamat na mula sa aming mga puso, Panginoon. Ama, sa iyo namin patuloy pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Woo! Hallelujah! Welcome po pala kila low. Welcome po kila Brother Alejandro Constantino and Brother Danito Calderon. Welcome po kayo dito sa simbahan. Amen. Welcome po sa bawat isa. Tumayo po muna tayo. Aawit tayo ng pamaskila. Amayan po natin ang bawat isa. O kaya, sige po. Kakain na. Sige po. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Bigyan ng Tita Lord ng kandidat. Hello. Hallelujah. Ihanda po natin yung ating offering at panalangin po natin. Hallelujah. Lord, salamat po sa mga ito na kami nakasama pa. Salamat po sa iyong biyaya sa araw-araw, O Lord. Narito po kami upang magkaloob sa iyo at balik ang kaloob at naway magamit mo ito, Panginoon, ang kaloob namin na sa ikalalago ng iyong gawain, O Lord. Salamat po sa bawat isa na narito ngayon. At nakarating po ang bawat isa na ligtas. Lord, dalangin ko po na i-bless mo ang bawat isa na narito ngayon, ang bawat pamilya, ang aming trabaho, ang aming negosyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa. Salamat po sa bigyan niyo po kami ng kalakasan, kaligtasan. Ganun din po ang aming pamilya sa pangalan ng iyong anak, si Jesus. Amen. Above all angels and all created things, above all
natin. Iandalan po natin ating mga puso. Buksan po natin ating mga isipan para sa pakinig ng salita ng Diyos. Ito po ay ating ng ating kapatid na walang ilang kundi si Sister Jemima. Yan, good morning po sa bawat isa sa atin. Good morning! So, ano po ba yung purpose ba tayo nandito? Yan, so hindi tayo nandito para matulog, para makipagkwentuhan, nandito tayo para makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen! So, ngayon po dahil wala po si Pastor, yan, so ako po yung naatasan na magsalita sa inyong harapan sa araw na ito. So, ano po ba yung pag-aaralan natin? So, hindi ko po siya kinonect dun sa pag-aaral na tinuturo ni Pastor dahil masyado pong malalim about faith. So, para mas maintindihan natin, siya na lang po yung magtuturo. So, ngayon po, inaanyayan ko po muna ang lahat na tayo po ay tumayo. Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit sa inyong harapan, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, patuloy na hinihingi namin ang iyong pagsama, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, patuloy niyo pong ibukas ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita, Lord God. Bigyan niyo po kami ng pangunawa, Panginoon, sa lahat ng nais mong ipahayag sa buhay namin, Lord God. At Lord, I pray, O God, na hindi lang namin ito basta mapapakinggan sa araw na ito, Panginoon, pagkus, Lord, mangungusap ka. At Panginoon, sa araw na to, Lord God, magkakaroon po ng pagbabago sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin itinitiwala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Yan, so, sige po. Ano po ba yung unang slide? So, kung nakikita nyo po, meron po ako diyang nilagay na litrato. So, picture. So, ano po yung nakikita nyo dyan sa picture? Duck? Merong nagsasabi rabbit? Rabbit. Merong nagsasabing duck. So, next slide. Ano po yung nakikita nyo? Shadow? Pasensya na po kayo, pagtuturo ko talagang talagang kailangan ko ng interaction. Mahabang ilong? Parang musikero? Or mukha ng babae? So, iba-iba po tayo ng kung paano natin tignan yung litrato, tama po ba? Iba-iba kung paano natin siya ilarawan. Okay, so next slide po. Ang tanong po, who am I? Tanungin niyo sarili niyo, who am I? Who am I? So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatang, who are you? Hindi po yan tanong sa kakilala mo, kundi tanong yan sa sarili mo. Sino nga ba ako? Yan. Pag tinanong ba kita ngayon, masasagot mo ba kung sino ka talaga? Kilala mo ba yung sarili mo? Sa tingin niyo po, bibigyan ko po kayo ng 5 segundo para isipin, i-picture kung sino kayo, kung ano yung pagkakakilala niyo sa sarili niyo. Itaas nga po ang kamay ng mga nakakakilala sa sarili nila. Ay, konti lang, no? Konti lang. So, basahin nga po natin yung Romans 12 verse 2. Yan, sabi, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Sabi po sa Tagalog, at huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti,
kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Okay. I-highlight po natin dito yung sinasabing huwag kayong magsiayon sa takbo ng mundong ito. Ano po bang meron sa mundo natin ngayon? Punong-puno ng kaguluhan. Punong-puno ng tukso. Yan. Punong-puno ng kasalanan. Yan po yun kasalanan sa mundo. Yan. So, ang sinasabi po dyan ay baguhin natin yung way of thinking natin. Okay? So, mapapalalim pa po natin yan. Kailangan talaga step by step. Okay, next po. How do you imagine yourself? So, kanina, di ba pinag-isip ko po kayo, paano nyo i-picture yung sarili nyo? Is it marami po bang pera? Wait. Okay. Marami po bang pera or pinayayaman ng Diyos? Okay? Iba po yung maraming pera na halos dun mo na ilaan yung buhay mo at ginawa mo ng Diyos-Diyosan yung pera. Sa tingin mo ay tamang-tama lang dahil pinayayaman ka lang ng Lord. Ang Lord ang nagpro-provide ng pangangailangan mo. Magkaiba po yun. So, yung mayaman na tumatakbo yung buhay niya sa pera lamang, no, pag wala na siyang pera, hindi niya na alam yung gagawin niya, at doon na lang siya nakaasa. Ibig sabihin po nun, Diyos-Diyosan mo na yung pera. So, ganun ka po ba? Sarili mo, tanungin mo, baka naman umiikot na lang yung mundo mo sa pera. Okay, next. How do you imagine yourself? Baka naman sobrang, sabi ni pastor, o di kaya sabi ni kapatid, na wag daw isipin na may pera. So, iniisip mo na ngayon, wala kang pera. Ako yung tao na walang pera, mahirap lamang, kawawa. Ganun mo ba i-picture yung sarili mo? Okay, next po. Okay. Sabihin mo nga ba sa katabi mo, ikaw ay kamahal-mahal. You are worthy. Okay. So, iniisip mo po ba na ikaw ay kamahal-mahal? O baka naman iniisip mo na wala kang halaga? Ito lang ako, taga-upo, at walang naitutulong sa lipunan. Okay? So, next po. How do you imagine yourself? Ito po, mga hopeless. Hopeless romantic. Okay, mga hopeless. Wala nang kapag-apag-asa sa buhay. Iniisip mo mag-isa ka na lang at walang tutulong sa'yo, hindi mo kaya yung mga bagay na nakikita mo sa iba. Okay? So, next po. Do you see yourself as the world sees you or as the Lord sees you? Paano mo po ba tignan yung sarili mo? Kung paano ba yung tingin sa'yo ng mundo? Ang tingin sa'yo ng mundo, mababa. Ano ba yung tingin sa'yo ng Diyos sa tingin mo? Next po. Do you see yourself as other people sees you or as God sees you? Sabi lang nung kaibigan mo, ay, ang pangit ko naman. Tinitignan mo niya ay, oo nga, ang pangit ko nga, no? So, nakabatay ka na lang ba sa sasabihin ng ibang tao? At dun mo i-describe yung sarili mo as, yun, dahil yun yung nakikita ng ibang tao. Okay, so next po. You need to see yourself as God sees you. So, ano yung ginamit na word? You need. Ibig sabihin, kailangan. Andito tayo sa mundong ito, maraming nakapalibot na tao. Yan, maraming mag-judge sa'yo. Pero sinasabi dito, you need, kailangan nakatuon yung sarili mo sa Panginoon. Dahil yun lang yung dapat mong pakinggan. Marami ang bubulong sa'yo. Maraming bumubulong. Ito. Maraming nagdidictate kung sino ka. Pero sino ang papakinggan mo? Yung mundo ba na bumubulong ng mga negativities? Or ang Lord na minsang magsalita, hindi mo pa pinansin? Okay? Pilit mong inaabot yung mundo, no?
pilit kang umaayon dun sa takbo ng mundo. Yan, pag may trending dun ka. Pag may uso dun ka. Ang Lord open yung hand. Eto ka, dito ka sa akin. Okay, next po. So number 1, sabi dito, God says, I'm created in His image. So connected po ito dun sa napag-aralan po natin na I am what the Bible says I am. Okay? Nilikha po tayo ng Diyos. Maraming katuruan, lalo na sa mga nag-aaral ngayon, napakarami sa science, di ba? Ang daming paniniwala, ang daming theory. Na ang tao daw ay galing sa unggoy. Okay, sino pong naniniwala na kayo ay galing sa unggoy? Okay, hindi naman, di ba? So, pagka ba sinabi ng teacher mo, okay class, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang theory na kung saan ang lahat ng tao ay nanggaling sa unggoy or sa kahit anumang hayop, kahit anumang species dyan. Tapos yun na, oo nga no, kamukha ko nga yung unggoy na yun, so ako nga yun. So dun mo na siya, dun mo na dinidescribe yung sarili mo at yun na yung pagkakakilala mo. So dapat meron po tayong matinding paniniwala at nagbabasa rin tayo ng Bible na tayo ay nilikha ng Diyos. Amen? Amen. So God thinks I am beautiful. Sabi po sa Genesis 1 verse 26a to 27, ano pong sabi? Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Okay, ano po yung sinasabi? Nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Papayag ka ba na ikaw ay nilalang? Ikaw ay nilalang na nanggaling sa unggoy? O sa kahit anumang hayop na pinaniniwalaan mo? Dati po pagka may discussion sa science, lagi po ako naiinis, hindi ko po pinapakinggan eh. Kasi po yung dati, yung teacher ko po, dati, ay hindi po, parang hindi na siya naniniwala na may Diyos. So, abot po ang kanyang explanation about sa mga theory na dito nanggaling ang tao, ito yung pagkakabuo ng mundo. At naiinis po, talagang ayoko pong makinig. Sabi ko, ano ba yan? Hindi rin mo rin lang naman magagamit to sa real life, di ba? Real life situation. Puro pag-aaral ng kung ano-anong theory. Eh, hindi naman yun ang mahalaga. So, kailangan alam po natin yung paniniwala natin. Alam natin kung paano tayo tignan ng Diyos. Tayo po ay anak niya. Nilikha niya. Amen? Next po. So, yan. God sees me as a loved child of the Most High God. God sees me as a loved child of the Most High God. Ikaw po ay anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sino pong naniniwalang anak siya ng Diyos? Amen. Hallelujah. So baka naman meron pang naniniwala anak ni, anak ni Satanas. Baka naman. Okay. So ano pong sabi sa John 1 verse 2? Tatapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga tuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Sinabi po dito, ang lahat ng nagsitanggap. Ang tanong po, tinanggap mo na ba ang Diyos? Bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Kasi kung hindi mo pa tinatanggap ang Diyos, sabi po niya dyan, nagsitanggap, di ba? Kung sino yung nagsitanggap, siya yung pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So kung ngayon pa lang hindi mo siya tinatanggap, tanggapin mo na para masabi mo rin, anak ako ng Diyos. Amen po ba? Amen. So meron po akong story, Kung sino po yung nakakilala kay Dolphy Jr. Yan, yung anak ni Dolphy. Okay, yung komedyante. Sino po nakakilala doon?
Wala? Amen. So, meron po siyang testimony kung paano siya nakakilala sa Lord, kung paano niya tinanggap ang Diyos. So, siya po ay nabilanggo. Yan. At ang parusa po sa kanyang punishment ay habang buhay na. So, wala nang chance para makalabas siya sa bilangguan. And nung mga panahon na yon, sabi na akala niya sa bilangguan ay makakaiwas na siya sa anumang kasalanan. Yun pala, mas malala pa doon. Andun daw ang bentahan ng droga, gamit ng droga, babae, lahat daw nandun na. So, akala niya makakaiwas siya. May offer na yung drugs, di ba maraming addict. Siyempre, nakulong dahil mga drug lords, gano'n. So, bebentahan daw sila ng mga droga. And, meron pang 1 week to pay. May grace period pa. O, saan ka pa, di ba? Doon ka na eh. Pwede palang mangutang. So, ino-offer nila yun sa mga bilanggo, binebenta nila. Yan. Kung wala kang pera, sa isang linggo, gumawa ka ng paraan para magkapera. Basta gumamit ka nito. Gawa ka lang ng paraan. Pag di ka nakagawa ng paraan, abot ang parusa sa'yo. So ngayon, iniisip niya, bata pa lang kasi daw siya, ay relihiyoso naman na siya. Pero bakit ganito? Parang wala namang nangyayari sa buhay. Minsan nagtanong daw siya sa Diyos. Marami ang relihiyoso na walang ma-feel. Bakit? Lahat naman ginagawa ko. Pero bakit ganon? Parang wala. Hanggang sa napakinggan niya yung mensahe ni Brother Eddie sa TV, no? Binuksan daw niya yung TV. Tapos nakita niya. Sabi raw niya, bakit ganito? Bakit kilala ko ng taong ito? Lahat na lang ng tungkol sa akin ay alam niya. Sino ang nagsabi? Napaisip daw siya at syempre na-touch, no? Sa salita ng Diyos. Nakita niya kung paano kumilos ang Diyos nung araw na yon. At nung tumanggap siya, lumuhod siya at umiyak sa Panginoon. Sabi niya ganon, tinanggap niya yung Diyos ng buong puso niya, ng buong buhay niya, at gusto niya may mangyari sa buhay niya. So, kinabukasan daw nun, may nag-offer kumatok dun sa may, ano bang tawag dun? Sa may selda. Sa may selda. May nag-offer daw ng drugs. O ito, libre na lang. O, libre na daw. Tinanggap na niya ang Diyos nun Tinanggap na niya ang Lord. Ngayon sabi niya, ano ba to? Libre pa. Ano bang ginagawa? Ano bang challenge sa buhay ko to? Sabi niya, gumawa siya ng paraan. Sabi niya, maglalaba ako, kailangan ko maglaba ngayon. So, kinabukasan, meron nag-offer na naman. Libre na naman. O, saan ka pa? Libre ulit. Tapos, sabi niya, ay, hindi kailangan may gagawin ako hanggang sa dumating yung mga araw na puro siya reason para maiwasan yung bagay na yon. At napagtagumpayan niya. Dumating ang araw na binisita siya ng kanyang pamilya. Pagkabisita sa kanya, nagpaalam yung asawa niya na makipaghiwalay na. Siguro dahil wala nang pag-asa dahil habang buhay na nga siyang nakulong. Galit na galit daw yung anak niyang panganay dahil nga nahuli daw niya yung nanay niya na meron ng iba. Okay. So umiyak siya sa Lord. Sabi niya, bakit po ganito ang nangyayari? Kung kailan nagbago na ako, bakit ngayon pa dumating yung mga bagay na to? 1 taon lang daw po, 1 taon lang simula nung mangyari yon. Nakalaya po siya. Pinalaya siya dahil wala nga po siyang nagagawang kasalanan sa loob ng ilang taon.
At doon po siya nag-start na maglingkod sa Lord at ibahagi yung kanyang mga salita. Ang point po dito, sabi po niya, yung iniwan niyang kataga na talaga pong tumatak sa akin, sabi niya, hindi ako naniniwala na pag binigay mo ang buhay mo sa Lord at tinanggap mo siya, ay process pa rin ang pagbabago. Kung dati umiinom ka lagi, nung tumanggap ka sa Panginoon, minsan-minsan na lang. Hindi daw po totoo yun. Kasi pag in-offer mo yung buhay mo, tinanggap mo ang Lord bilang Panginoon at tagapagligtas, totally, binigay mo na talaga sa Kanya yung buhay mo at hindi na yung will mo yung nasusunod. Ang tanong po sa inyo, will pa rin po ba ninyo yung nasusunod nung tinanggap nyo ang Panginoon? Masasabi nyo bang anak kayo ng Diyos? Kung hanggang ngayon ginagawa nyo pa rin yung mga bagay na makabundo? Kaya po nakaka-challenge, di po ba? Parang iisipin mo ngayon sa sarili mo na, totoo nga bang tinanggap ko ang Diyos? Totoo nga bang siya yung nag-drive ng buhay ko? Totoo nga bang siya yung kalooban niya ang nasusunod at hindi ang kalooban ko? Okay, next po. Sabi po niya sa Romans 5 verse 8, "But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us." Gaano po yung pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Kung magpapanggap tayo na tinanggap natin siya, pero ang totoo hindi naman. Para saan yung ginawa ng Diyos dun sa krus? Para saan yung nagawa niya na namatay siya para sa'yo at para sa akin? Para saan yun? At bakit mo sinasayang yung oras mo na pupunta ka dito na hindi mo pala totoong tinanggap ang Diyos? At sasabihin mong anak ka ng Diyos, ginagawa mo pa ang mga bagay na hindi naman niya kagustuhan. So alam ko po, sa oras na to, gusto natin na tayong lahat ay anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. So mag-isip po tayo. Yan. Sino ka nga ba talaga? Tunay ka bang anak ng Diyos? Amen. So next po. God sees me as righteous and holy like Him. Yan. Ang lahat ng anak ng Diyos ay nakikita niyang banal. Sabi nga, pinababanal ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige po, next slide po. Sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, "Yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya ay katuwiran ng Diyos." Inari na po niya lahat ng kasalanan natin. Nung tayo'y makasalanan pa lamang, ginawa na po niya. Nag-solve siya, gumawa siya ng paraan para ikaw at siya ay magkaroon ng relasyon. Kaya wag po nating sayangin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Hindi ngayong araw na-touch ka, na naramdaman mo yung presensya ng Panginoon, tapos kinabukasan, nakita mo yung kumpare mo umiinom. Nakita mo yung kumpare mo na nasa club. Andun ka ulit. Ay, dito uli ako. Masaya dito eh. Sino ka nga ba talaga? Kilala mo ba yung sarili mo o niloloko mo lang? Yan. Next po. Sabi po niya sa Ephesians 4:24, "At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan." Yan. So mga bihis ng bagong pagkatao. Ngayon pa lamang po, kung hindi pa tayo nagbabago, yan, baguhin na po natin ang ating sarili. Amen po ba? Kilalanin mo kung sino ka talaga sa harapan ng Diyos. Kasi ang Lord, malaki yung tingin sa'yo. Hindi ka kawawa. Ang mundo, kakawawain
ka, pero ang totoo, unti-unti, dinudurog ka niyan. Pansamantalang saya lang yung binibigay niya sa'yo. Masaya ka ngayon, ang dami mong kaibigan. Ang dami mong kaibigan eh, kaya dito na ako. Pero yung epekto nun, sa buhay mo, yung nai-influence niya sa buhay mo, hindi maganda, mag-isip ka. Nakilala mo na ang Diyos. Sinabi mo, tinanggap mo na siya. So ngayon pa lang, lumakad na tayo sa kanyang katwiran. Amen po ba? Amen. Next po. Sabi po sa John 16 verse 33, I have told you these things, so that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take courage, I have overcome the world. Sa mundong ito po, puno ng kaguluhan. Hindi po natin yan maiiwasan. Maraming tao ang mag-judge sa'yo. Maraming tao ang magdidictate kung sino ka. Sabihin sa'yo, hindi mo kaya. May konti kang ginawa, i-judge ka nila. Hindi nila nagustuhan yung ginawa mo. Binati mo lang naman si kapatid. Sabi, bakit mo binati yun? Yung makasalanan yun. Makasalanan ka na rin, sabi. So, huwag po natin papakinggan yung kung anong sinasabi ng mundo. Alam niyo po, isa po sa sekreto. Marami pong nagtatanong, paano namin papakinggan ng Diyos? Hindi nga namin naririnig eh. Ang tanong po, nagbabasa po ba tayo ng salita ng Diyos? Kasi doon po tayo tinuturuan ng Lord. Doon po niya sinasabi at doon niya pinapaalam kung sino tayo sa kanyang harapan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Next po. So, dito po ako magtatapos. Mabilis lang po, di ba? So, dito po ako magtatapos. Sabi po niya sa Santiago 1, verse 22 to 25, Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Gaya po ng sinabi ko, malamang ngayon nag-iisip kayo kung sino ba talaga kayo. Pero baka naman mamaya paglabas nyo pa lang ng bahay-sambahan na ito, balik kayo sa dati at sabihin nyo, ito naman ako, ito uli ako, wala akong pakialam doon sa ginawa. Doon na lang uli ako sa church magbabago. Dito ka lang ba magbabago? Marami kang na-realize ngayon, maraming tumatakbo sa isip mo. Pero ang tanong, hanggang ba sa paglabas mo ng bahay-sambahan na to, marirealize mo pa rin yun at gagawin mo pa rin kung ano yung na-realize mo? So, maging marunong po tayo mag-apply kung ano po yung pinapakinggan natin. Amen po ba? Amen. So, ang tingin sa'yo ng Diyos, anak ka niya, ang tingin sa'yo ng Diyos ay maganda ka dahil ikaw ay kanyang nilikha. Ang tingin sa'yo ng Diyos ay banal. Kaya kailangan magpakabanal po tayo. Hindi po masamang magpakabanal. Yan, dahil yun po talaga, mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, ano man ang sabihin ng mundo, ano man ang i-offer ng mundo, alam po natin kung sino yung papakinggan natin. Amen po ba? Alam po natin kung sino yung pakikinggan natin. Amen po ba? Amen. So, andito na tayo. Huwag na tayong tumalikod. Huwag na nating pilitin na ang mundo ay sumang-ayon pa sa
atin. Dahil never pong mangyayari yan. Ang mundo po ay punong-puno ng kaguluhan. Mawalan ka man ng kaibigan, at least ang Diyos nandyan para sa'yo. At may ibibigay siya na tapat na kaibigan na pwede mong pagkatiwalaan. Amen po ba? Amen. Hindi mahalaga kung marami. Ang mahalaga ay kung sino ang tapat at mananatili sa'yo. Amen po ba? At alam ko na yung tapat at mananatili sa piling mo ay mga anak din ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, ngayon po, yan. Bago po tayo lumabas ng bahay-sambahan, isipin na po natin kung sino ba talaga tayo. At totoo ba na pinapakinggan natin ang boses ng Panginoon, ang salita ng Diyos? Kung hindi, ngayon pa lamang po, magbago na tayo. Amen po ba? Kasi kailan ba? Ano pong nangyayari sa mundo ngayon? Napapaisip nga po, naku, mukhang malapit na ang pagbabalik ng Diyos. Hindi na tayo makalibot ng iba't ibang lugar. Di ba po ba? Yung pandemic na yan, sobra po yung nangyari. Marami po ang nag-adjust. At marami pong kumalat na darating na raw ang Panginoon at mag-start na pong magtatak ng 666. Yan. Sa mundo pa rin po yan. Nakita mo lang yung kaibigan mo sa labas. Pre, ito na yung trending ngayon. Magpapatatak ka lang. Tapos pag pumunta ka ng grocery, bigay mo lang yung kamay mo. Okay na, solve ka na. Wala ka nang hahawakan na pera. At dahil sabi mo, wow, ang ganda nga na. Di ka nakinig ng salita ng Diyos. Go ka naman. Ako din, magpapatatak din. So mag-isip na po tayo, kailangan po magbasa tayo ng salita ng Diyos at huwag nating pakinggan kung ano yung sinasabi ng mundo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. So hindi ko po kasi nakikita yung iba nagsasalita eh. Yan, so tayo pong lahat ay tumayo. Magpasalamat po tayo sa Diyos. At patuloy po nating idalangin na tayo ay totally baguhin na ng Lord. Sa oras na to, kung talagang hindi mo pa tinatanggap ang Lord, bakit hindi ka magpasya ngayon at sabihin mo, Lord, tinatanggap kita sa buhay ko at ikaw, ang kalooban mo ang siyang masunod. Tayo pong lahat ay mukha tayong manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong mga salita, Lord God. Salamat po Panginoon sa pangungusap mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Salamat, Lord, sa pagsama mo at pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord God. Sa iyong mga anak, Panginoon, dalangin ko, Lord God, anuman ang nabuo sa kanilang mga isipan. Patuloy, Panginoon, na kayo ang siyang kumilos, Lord. Punuin mo, Panginoon, ng mga positibong bagay ang kanilang mga isipan, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, na kung paano at kung ano ang sinabi mo sa amin, Lord God, at ay iyon, Panginoon, ang aming ipakita at iyon ang aming tayuan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyong mga salita na siyang nagpapaalala sa amin, Panginoon, kung sino kami sa mundong ito, Panginoon, kung sino ang papakinggan at kung sino ang mga sasamahan namin, Lord God. Salamat po sa iyong mga paalala, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na sa aming paglabas, Panginoon, ng bahay-sambahan na ito, mananatili at mananatili, Panginoon, mamumunga, Lord God, ang aming mga napakinggang iyong mensahe sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pagpapala, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kagalakan. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng mga puso, ng mga isip namin. Salamat, Lord, sa lahat-lahat. Sa iyo po namin itinitiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, announcement po.
po sa ating announcements. Hindi po ba talagang pinananalangin natin yung ating may pangalan na ngayon eh, hindi na church vehicle, it's Travis. Travis. Parang Yeah. Iron Man, si Travis. For our Travis. Naniniwala ako na yung Panginoon, nalulugod siya sa mga buong puso at may katuwa ang magbigay. Kaya sabi ka, God loves a cheerful giver. At ang Panginoon na siya magbibigay sa atin ng Travis. Ayan, sa pamamagitan ng bawat isa. Kaya sa mga nangako po, hindi sa tao o hindi sa Panginoon, kasi we pledge our love sa Panginoon para sa Travis. Ini-encourage po ang bawat isa na magbigay para sa ating mga pagbibiyahe, meron na tayong masasakyan. Sapagkat ang Panginoon ay mayaman. Ayan. I-claim natin yan. Kasi pag nakapagbigay ka para kay Travis, dumaan lang yan, ibig sabihin pinagpala ka. And giving our pledges, hindi yan burden kung hindi pagpapala. Amen po ba? Ayan, para po sa ating mga susunod na gawain. Ayan. Sa December 20 po, meron tayong Thanksgiving and Christmas party. Meron na po tayong napagkasundo ang mga ihahanda. Ngunit, sa lahat ng nais pang magbigay, bukas po ang ating hapag upang tanggapin ang iyong dala-dala. Amen po. Hindi na po tayo magdadala ng kanin daw po, kanin. Magdala tayo, pero siguro sapat na din yung mga idadala. Kaya dalhin natin sarili natin at buong puso tayong sumali sa ating pakikasaya. Meron din po tayong exchange gift worth 150 and above. Sa mga gusto pong sumali sa ating exchange gift, dalhin lang po natin dito, ibigay po natin kila Ate Jem o kung sino man na magiging in charge sa araw na yon para sa ating mga regalo, at yun ay lalagyan ng number at bubunutin po para malaman kung ano yung magiging kapalit ng ating exchange gift. Sa ating pong mga gawain sa bawat linggo, ay meron po tayong bukas, Sambang Gabi. Alas 7 po, ay alas 6 po, andito na po tayo dahil ito po ang unang araw ng Sambang Gabing Kristiyano. Magsisimula po dito sa panambahan natin at araw-araw hanggang sa araw ng Sabado ang ating simbang gabi. Ayan. Meron pong ini-encourage po ang bawat isa na umattend, lalo na yung mga kabataan kasi yung food preparation po gaganapin. Dito. 5 po, nandito na sila, magpapack daw po sila. Yan. Ayan. Sunday service po from 9 to 11. Yung ating weekly activities po for our Bible study tuwing linggo ay tuwing Martes po sa Bonifacio. Meron sa Biyernes po MS Garcia. Ayan. Pag Sabado po meron po tayong Dawn Watch. Sumasabay na po yan sa devotion natin kay Pastor. Meron po tayong daily devotion kay Pastor. Sa mga gusto pong sumama, nagsisimula po yun ng alas 4:30 hanggang alas 6:30. Ayan. Sa mga nais pong magbigay at sa mga nag-pledge po para sa pagkain natin, sa darating na Thanksgiving natin, kay Ate Jenny ay kay Ate Jeremy na lang po i-approach. Parang ito na ba yung ito na yung week para yung magbigay tayo. Ayan. Sa mga nagbigay po, para po ibigay na kay Ate Jeremy at ma-divide na rin po kung saan dadalhin yun. Ayan, para po sa ating, may announcement pa po ba? Tayo po ay yumuko para sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong dakilang katapatan sa aming buhay. Maraming salamat po sa kalakasang patuloy niyong binibigay. Sa lahat ng kabiyayaan, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, maraming salamat po sa pagkain aming natanggap ngayon.
patuloy nga pong in-nurture niyo to sa aming puso at magamit namin sa aming paglakad sa buong isang linggo. Panginoon, sa aming pag-uwi, bit namin ng iyong kapayapaan na patuloy na siyang mag-iingat sa amin. Ang iyong presensya, Panginoon, ay aming dadalhin at sa iyong nagbibigay sa amin ng patuloy na kapayapaan at pag-iingat. Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, dakilang Diyos. Sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Ang kinin mo ang pinakamataas na pagpupugay ng bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan, magkamustahan po kayong lahat. Okay. Nakatitig na! Ay, ka!